Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal di Carbonell, nagsasabing Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Mga kaibigan, ang ating pong episode ngayon ay napakahalaga sapagkat tayo po ay nagrepaso sa mga pahayag ni Ginoong Marcos at tayo po ay nabigla. Ulitin ko po, hindi po ako basta-basta nabibigla. Parati po tayong matatag ang pag-iisip, matatag ang paninindigan, hindi po tayo nalilihis sa ating pong advokasya tungkol po sa kapakanan ng ating bansa. Kaya lang, hindi ko po mapigil ang sarili ko na una magtimpi ako sa matinding kasiphayuan sa pahayag ni Ginoong Bongbong Marcos na hindi raw nararapat ma-impeach si Sara Duterte. Ang sabi niya, ang dahilan niya, it's a waste of time, waste of congressional time, waste of Senate because of the very important things that they are attending to. What is more important than justice? What is more important than rule of law, Mr. President? Nobody is above the law. Not even the Vice President is above the law. Alam po ninyo, yung pong inyong mga pahayag ay nagpapakita lamang, makinig po kayo mabuti, pakalatin po ninyo itong pananalita na ito. I-share po ninyo hanggang makarating po sa Malacanang sapagkat ang maaari lamang tumulong ngayon sa ating bansa ay tayo-tayo na lamang. Wala po tayong Pangulo na pwede sandigan sa oras ng pangangailangan. Ang kanyang mga pangako na hindi niya i-give up ang West Philippine Sea ni Kudradong sentimetro ay napakaganda pong pakinggan sa panahon po ng halalan. Yung pangako na 25 pesos bawat kilo ng bigas, napakaganda rin pakinggan. Pareho po yan ang pangako ni Rodrigo Roa Buang Duwag Duterte nung siya po ay nakakampanya na di umano, siya po ay mag-jet ski patungo po dyan sa Scarborough Shoal at on his own, tatayo niya ang bandera ng Pilipinas, sabihin niya, amin ito. Nagpalakpakan po mga Pilipino, naniwala, at nung sinabi niyang tatanggalin ko ang droga sa loob ng 6 na buwan, lalo po siyang dinakila. Ang nakakasipayo po rito ay mukhang ito ang pagkakapareho nila ni Bongbong Marcos. Pareho pong hindi tumutupad sa kanilang pangako. Bakit? Wala namang ginawa doon si Bongbong Marcos para sa gano'n makuha niya yung sinabi niyang aspiration niya lamang yung 25. Tayo po, hindi naman po tayo presidente. Hindi naman po tayo nagmamagaling. Pero dapat nakita natin na naghahanap siya ng mga paraan kung paano po magkakaroon ng mas mabuting ani, kung paano masasawata ang tuloy-tuloy na smuggling ng bigas mula po sa ibang bansa. At sa mga inchik na nag-smuggle ng bigas, nag-smuggle ng shabu, hindi po naman nabawasan ang pagnanakaw sa ating pong kaban ng bayan, tuloy-tuloy. At yan ang dahilan kung bakit meron po tayong impeachment move. Ituloy po natin ang impeachment na yan. Huwag niyo pakinggan si Bongbong Marcos sa kanyang pagsasabing huwag niyo ituloy ang impeachment. Abay, walang pakialam ang Malacanang sa Congress. Ang Congress ay separate, kahiwalay na sangay ng gobyerno. 3 po yan sangayon sa sariling batas. Executive, nandiyan ang Pangulo. Legislative, nandiyan yung mga mambabatas. Judiciary, nandiyan yung mga huwes. Mga kaibigan, hindi po kailangan saklawan ni Ginoong Marcos yan pong natural na representasyon ng mga congressman natin na pagtanggol ang ating pong mga mamamayan. Ang papel ng congressman, representative, ano po ibig sabihin ng representative? Yan po ang kinatawan, yan ang tinig. Halimbawa,
hindi napapakinggan yung Suluan, Samar, Eastern Samar. Abay, may congressman po dapat sila riyan. Kaya lamang PP yung congressman po dyan. Yung Alvarez. Yung congressman Alvarez ng anong Palawan, ganun din. At yan po sa sila Ben Ebardoni, dyan po sa Samar. Sila po yung representative. At dito po sa Parañaque, abay, ang representative po dyan ay si Edwin Olivares. Pero karamihan po ng mga representatives natin, kuha ng kanilang pera, ng kanilang PDAP, yung kanilang pork barrel, wala naman silang ginagawa. Pero okay na rin. Huwag lamang silang hahara-hara. Sapagkat meron po mga siraulo na mga representative na nandyan. Tandaan po niyo, sinabi ng kawalan demokrasya, siraulo. Andyan yung mga Marcoleta, nandyan yung Gloria Macapagal Arroyo, na hanggang sa kauli-ulihan sandali ay pinagtatanggol si Sara Duterte. Pero, nung nagmura na si Sara Duterte, sinabi niyang may kinausap na siyang papatay sa ating Pangulo, sa kanyang asawa, at sa Speaker, yung pong pinakapangulo ng House of Representatives o mga panguluhan ng Kongreso, abay sobra-sobra na po yan. At kung hindi kaya ni Marcos na ipagtanggol ang kanyang sarili, hindi niya kayang ipagtanggol ang mga inosente ng bansa, tungkulin po natin, ipagtanggol na natin ang ating sarili. Kung ang gobyerno ay hindi na tayo kaya ipagtanggol sa mga korap at sa halip, pinagtatanggol pa ang korap na pareho ni Duterte sa atin, abay pagtanggol na po natin sarili natin. Yan ang dahilan kung bakit andito po, pinalitan ko na po yung Chris. Meron po nagregalo sa atin ng 350,000 peso machine rifle. Inaasikaso na po kagabi pa yung mga papeles nito para mag-transfer na po ang pag-aari nito sa atin. Ganun pa man, atin pong binibigyan diin na tungkulin na po natin, ipagtanggol natin sarili. Kung meron pong mga nagbabalak na mag-ambush sa atin, abay, medyo mapapasubo po kayo ng konti sapagkat ako po ay magtatapat na sa inyo. Nag-aarmas na po ako at akin pong kinakausap na yung ating mga tagapanalig na maghanda-handa sapagkat pag ako po ay kanilang i-ambush, sasabayan po namin yan at amin pong hayagan na pagtatanggol ang aming sarili. Kung wala na tayong matatanggap na ayuda, na suporta ng ating gobyerno sapagkat ang ating gobyerno ay wishy-washy at meron tayong commander-in-chief na pareho na ni BBM, ito po ipakalat niyong mabuti. Ang paninindigan at paniniwala ng kawalan demokrasya, kahit na anong pagbibintang ninyo sa akin na baka ako'y nabayaran ng BBM, kaya ako'y inaatake sila Sara. Hindi ko po inaatake sila Sara dahil ng tayo ay naniniwala kay BBM. Inaatake ko po si Sara sapagkat naniniwala po tayong mali at labag sa batas ang pagnanakaw sa gobyerno. 125 million sinabi sa Quadcom, ilang araw lamang, isang araw, kanilang winidraw in 4 na maleta ang 125 million in cash. Nandiyan pa po yung kanyang 2022 po yun, 1920-22. Yung 1923, 500 million ang halaga ng kanyang confidential fund. 2023. Mga kaibigan. Ngayon, ang kaso po dito ay hindi dahil sa kampi tayo kay BBM o kung sino kundi laban po tayo sa pagnanakaw. Yan pong issue dito. Laban tayo sa pagnanakaw, manindigan tayo para po sa ating bansa. Huwag sa mga politiko.
Mali ang mga sinasabi ng lahat na nagsasabing dapat magkaisa na itong dalawang ito. Dapat wag magbabangayan. Dapat sa ikabubuti ng ating bansa mag-usap na sila. Mali. Bawal magkaisa laban sa bansa. Kung mali, mali. Kahit na alyado, magkaalyado pa. Kung lawag sa batas, huwag kayo magkakaisa laban sa taong bayan. Yan po ang paninindigan ng kawal ng demokrasya. Otherwise, pag hindi kayang gawin ni BBM na pagtanggol ang kanyang sariling dangal, ang kanyang sariling alaala sa kanyang mahal na ama, at sa kailokanuhan, hindi po tayo sumasang-ayon sa kanyang paninindigan na manahimik. Mali po yan. Ang pagiging tahimik habang nagkakaroon po ng kamalian sa ating kapaligiran ay pagsang-ayon sa kamalian. Dapat tayo ay huwag matakot, dapat tayo kikibo, dapat tayo ay lalaban, kaya po ito'y simbolo. At kaya po nating magpaputok ng rapid fire nito. Nag-training na po tayo nito sa Arizona. Nag-training po tayo nito upang sa ganun, pag dumating ang oras na kailangan ko ipagtanggol ang aking sarili, ipagtanggol ko ang freedom of the press, gagawin ko po sapagkat nagsabi na si Duterte nung araw, just because you are a media man, you are not exempted from assassination. Estupido! Estupidong Duterte, estupida yung kanyang anak na si Sara. Bakit tayo nagkaroon ng Pangulo estupido? Nagkaroon tayo ng pangalawang Pangulo estupida? Sapagkat natatakot kayo kay Duterte. Ang kanyang panguluhan ay terorismo. Mali ang sinasabing baka hindi pumasok sa anti-terror law. Nandyan po yan. Magbala ka ng pagpatay, yung ikaw ay merong kinakausap na mamamatay tao, nandyan po yan sa anti-terror law. At si Duterte, ay pasok sa violation ng anti-terror law. Pag si BBM ay hindi kikilos at siya pa ang pipigil sa impeachment, mali na naman siya. Walang karapatan ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na pumigil ng impeachment ng Kongreso. Hindi niya dapat under ang Kongreso at ang mga congressman walang karapatan maging congressman pag sila ay magpapa-under sa executive department. Kaya po sa aking huling pananalita, tandaan po ninyo itong aking paniniwala. Si BBM ay may kinakatakutan sa mga Duterte. Ang aking pong hinala, kinakatakutan niya yung pong buong formula ng pandalayang ginawa ng halalan. Ayaw niya na yan ay mabubunyag. Ayaw niya na makalaban si Sara Duterte. Yan ang pinaka masamang mangyayari po sa kanya. Therefore, Bongbong Marcos is a fake president. He is a counterfeit president. He has no mandate and he knows it. And impeachment for Sara Duterte is at its ripest stage. Napapanahon na po yan. Huwag po natin tatalikuran ang ating pong mandato sa sambayanang Pilipino. Tayo mga Pilipino, mayroon pong karapatan diyan po na udyukan ang ating pong legislative, yung Kongreso, na sabing, mag-impeach ka na. Huwag ka naman tatanga-tanga. Kung inakala mo ikaw ay talagang binoto bilang kinatawan ng taong bayan, kumilos ka, Mr. Congressman. Impeach na natin to si Sara Duterte. At tayo mga media man, mga vloggers na tiniterorista, abay, ako po, hindi ko po kayo hinihikayat, pero pinapag-aralan ko po at marunong po ako niyan. Alam ko paano ko ipagtanggol ang aking sarili. I know how to defend myself and I will defend my right as a media man in order to exercise it. I am Waldy Carbonell. Ako po ang kawal ng demokrasya nagsasabing
iniibig ko ang Pilipinas. At tayo po ay naghahanda para sa ganun, hindi po mabiktima ang kalayaan sa pamamahayag. Allahu Akbar.